mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta po tayo lahat? Nawa ay nasa maayos po tayo ng kaya. Kung po ay nagpapasalamat muli sa isang pagkakataon na ibigay na maibahagi po sa ating lahat ang mga mensahe ng ating Panginoon. Siya naman din po kailangan po natin. Ipaalala ko lamang po yung sinabi ng Panginoon Jesus na hindi lamang po mabubuhay sa tinapay ang isang tao, hindi sa mga salita po niya na lumabas po sa kanyang mga. So napakahalaga po sa atin na huwag lang po matuon ang ating mga buhay sa mga material na bagay, sa mga pagkain o sa anuman dito sa lupa, hindi sa mga salita po niya. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Patuloy po kami, O Diyos, na nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ikaw ang dahilan, bakit po kami nagpipilihan. At maraming salamat, O Diyos, dahil alam po namin na hindi mo kami bibigyan. Alam po namin, Panginoon, na inihanda mo ang mga pagpapala at mga biyaya na nais mo ibuhos po sa amin. Ngunit bago po yan, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga pandinig, ang aming mga isipan. At hayaan po namin, Panginoon, ay tumuloy na inupuloyin ng mga salita. Tinig po namin ang pagkabay ng mga dakilang Espiritu upang sa ng Diyos ay ipaintindi ng maayos at malalim ang mga salita na aming mga pagkakulan. Maraming salamat po, Diyos, bukas po ang aming mga palad na tatanggap sa inyong mga pagpapala sa aming Diyos. Maraming salamat po lalo-lalo na sa inyong presensya sa aming kaligtaan. Salamat na ikaw ay aming nararamdaman sa mga sandali po. Panatagin mo nawa ang aming mga puso, panatagin mo ang isip ng bawat isang Panginoon. Lahat ng mga hadlang, lahat ng mga bagay ng Diyos na gusto lumabala sa aming Panginoon. Ay alisin mo nawa ang ng malaya po kami tatagin ng mga salita mo. Maraming salamat kay Panginoon hanggang sa matapos ang gawain. At salamat na natin ibibigay ang lahat ng pagpapasama sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. So napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Umisin po tayo ngayon na malakas, namulat po ang ating mga mata, nakapagsalita po tayo, nakakagalaw. Di po ba't malaking biyaya na po yan sa ating Panginoon? Amen? So, huwag po natin sayangin yung oras na ito na binigay ng Diyos sa atin. Napaka-exit lamang po itong oras na ito. Kaya, bigyan po natin ito ng kahalagahan. Dahil ang Diyos ay hindi po nagsasayang ng kanyang oras. At maging ako din po mga kapatid, ayaw po din po masayang ang mga kabukas na ibigay nyo. Kaya, sama-sama po tayo, magkaisa po tayo ng pag-aralan po ito at pakinggan at pagpulay-pulayan na po natin ng maayos ito po mga babasahan po natin at pag-aaralan ng salita po ng Diyos. Doon po sa aklat po ng Joshua, mababasa po natin dito ang ating pag-aaralan. Sa Joshua chapter 1, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 9. Okay? So, dito pa lang kung nakanta po yung ating projector dyan. Pero, babasahin ko po dito mga kapatid at pakinggan po natin ang sinasabi po ng Diyos kay Joshua. Okay? Sa verse 1, sabi niya, nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moses na si Josue na anak ni Nun, patay na ang lingkod kong si Moises. Kaya ngayon, maghanda kayo. Ikaw ang lahat ng Israelitas pagtawid sa ilog ng Jordan, papunta sa lupain ibibigay ko sa inyo. Ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupain mararating ninyo. Ito ang magiging teritoryo ninyo mula sa disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa hilaga at mula sa malaking ilog ng Euphrates sa silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran at ang lupain ng mga Hideo.
Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sa samahan kita dahil ang pagsama ko kay Moises, hindi kita iiwan o kaya ay pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mamumuno sa mga tao ito para aminin ang lupain na pinangako ko sa mga iyong nila. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mo mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod ko si Moises. Huwag mo itong kalimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa. Huwag mo kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagkulay-gulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matulipad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. At ang yung verse na sign natin, verse 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya ay maghinda dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay isa sa iyo kahit saan ka umaroon. Hallelujah! Purihin po ang Diyos pagkakabasa po ng kanyang mga salita. Pangkat po ng ating pag-aaralan, kalakip ng biyaya ang pagsisunod. So dito po sa ating binasa, ang salita po ng ating Panginoon. Pinagbibilin po ng ating Diyos po sa Kanya pagkatapos kay Joshua, ay pagkatapos po na mamatay po yung kanila pong leader na si Moises. Pinagbilin ng Diyos kay Joshua na kailangan niyang maging matatag, magpakatatag, maging matapang. So, ganoon din po sa ating mga buhay, mga kapatid, bilang nakakilala na po sa ating Panginoon, tinanggap po natin siya bilang ating Diyos sa ating buhay. So sa ating kalagayan po ngayon, sa sitwasyon po na ating kinakaharap, napakalaga din po, pakinggan po natin ito po sinasabi po ng Panginoong Diyos kay Joshua. Dahil ito rin po ay isang po napakalagang bagay na matanim po sa ating puso. Ano bang sinasabi po ng Panginoon kay Joshua? Magpakatatag ka, magpakatapang ka. Kailangan mo ito. Bakit? Dahil alam po ng Diyos na hindi po madali yung kanilang lalampain. Marami po silang makakarap na mga kaaway. So hindi po napakadali. Ngunit sinasabi po ng Diyos na magpakatatag sila at magpakatapang. Paano lang po itong gagawin? Okay. Magpakatapang po sila hindi po sa sarili po nilang kalakasan. Hindi po dahil sa sarili po nilang kaalaman, hindi po sa sarili po nilang sa kalakasan po nila, kundi sa kalakasan at tapang na magpumula po sa Diyos. Tingnan po natin dito na meron po ipinangago ang Diyos sa kanila. At unang-unang po binigyan po ng instruction ng Diyos ay yung leader po nila. Kailangan po nila magpakatatag anuman ang kanilang kakaharapin. Along the way, sa kanilang paglalakbay, kailangan po niyang manindigan, kailangan po niyang lumindig upang yung kanyang inililid ng mga tao ay madala po niya doon sa pangakong lugar ng Diyos sa kanila. So maging sa atin po ngayon mga tingnan po natin sa sitwasyon po natin. Napakahalaga po yung sinasabi ko ng salita po ng Diyos. Sa panahon po ito, marami po tayong mga problema, may pinagdadaanan po tayo. Kailangan po natin maging matatag at matapang. Paano rin po natin ito gagawin? Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya na meron pong pagsunod. Naniniwala po ako na bawat isa po sa atin, anumang mga pinagdadaanan po natin, mga kabigat at problema, maging kayo po na nandiyan sa loob, gusto niyo na po lumayo at lumabas. Meron po isang pong sekreto po sa atin yan. Sabi po ng Panginoon sa kanya, upang ikaw ay magtatagumpay,
upang ikaw ay sasagana at nang sa gayon ay matutunan mo gawin yung mga kalooban ng Diyos. Ano po ang pinagpilit mo niya dito kay Joshua? Sabi niya, huwag mo kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Yan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Sa atin naman po ngayon mga kapatid, ang aklat ng kautusan na sinasabi ko sa akin yan, ito pong Biblia. Yan. Ito pong Biblia na binabasa ko natin mga kapatid. Ito po ang aklat ng kautusan ko natin. Nakasaad, nakalahat po dito lahat ng mga bagay na gusto ipagawa ng Diyos ko sa atin upang tayo ay sumagahan. At napakahalaga, kayo po ba'y naniniwala mga kapatid? Yung sikreto po nito, yung pagsunod po natin. Amen? Gusto ko ipunto po ng Panginoon dito ay yung pagsunod po natin. Simpleng pagsunod po natin sa pinag-uus po ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, yung ating pagsagana, yung ating kasaganahan at pagtatagumpay, mga kapatid, no? Magiging sa kasagutan po ng ating mga ipinapanalan, yung matagal po natin, inaasahan na paglaya po natin. Napaka-powerful po itong salita po ng Diyos na nagsasabi. Ito po ay ating basahin. Wala man po kayong Biblia. Sikapin po natin pakinggan ng maayos ang salita po ng Diyos. Dahil ito po ay makakatulong po sa atin. Pagbulay-bulay po sa atin ito, araw at gabi. At, anong sabi niya? Malalaman natin kung paano matutupad ng mabuti ang kalooban ng Diyos. So, kapag nasunod po natin ng mapaayos po sa yung kalooban po ng Diyos, tiyak po mga kapatid, na hindi po mahirap po para sa ating Diyos na tuparin ang mga ipinangako po niya sa atin. Yung pagkalagay po niya dyan sa loob, hindi po yun yung end of the road, mga kapatid. Hindi po yun yung katapusan ng ating buhay. Maniwala lamang po tayo sa sinasabi po ng Panginoon. Meron po siyang ipinangako, hindi po yan yung ating destination. Maaaring pansamantala lamang po yan, mga kapatid. Kaya kong gumawa ng milagro, kaya kong gumawa ng Diyos ng bagay na parang napaka-imposible. Oh. Sa inyo po mga kapatid, sa ating lahat, kung tayo ay sumunod po sa ating Diyos, at malugod po siya sa ating pagsunod, naniniwala po ako na ang Diyos ay kaya gumawa po ng isang piniwala po sa atin. Kaya po niyang baliktarin yung kaso po natin. Hindi ko po sinasabi na magkukompromise ang Panginoon, na i-compromise po niya yung kanya po pagka-Diyos o yung pagka-holiness po niya. Alam naman po natin, okay, kung tayo po ay nagkasal na maaaring magawa po ng ating Diyos ng paraan para yung ginawa po natin ng kasalanan ay palagutin po niya ang kanyang puso. Di ba? At magbago yung kanilang kaisipan at magpatawad sila. At kayo po ay magpapalayan. So maraming kaparaanan po ang Diyos. Sa mga panahon po na ito, marahil po natin nakikita po yan. Pero kung tayo po ay magpabase po dito sa salita po ng Diyos, nakalahat po dito ang mga bagay na gusto niyong ipagawa sa atin. At ang tanging kailangan lang po natin, mga kapatid, ay ang tunay na pagsunod. Amen? Sabi niya dito, magpakatatag ka at magpakatapan. Ano man ang kakarapin mo sa inyong daraanan, dadaan man kayo sa tubig, sa ilog, dadaan man kayo sa sikat ng araw na makainit, sabi niya kay Joshua. Tandaan ninyo, sasamahan ko kayo. Ang aking presensya ay sasama sa inyo upang pagtagumpayan ninyo at makakarating kayo sa lugar na aking ipinangako. Amen? Lahat po tayo ay kasama sa ipinangako ng Diyos sa atin. Pero kinakailangan po na sumunod po tayo sa sinasabi rin po ng ating Diyos. Amen? Huwag na po natin isipin yung kalagayan po natin na paano kung magagawa ito, Panginoon, nandito naman ako sa mundo.
Hindi kung sa panahon nandiyan ka sa loob, hindi naman ibig sabihin na wala kang magagawa nakalugod-lugod sa Panginoon. Hindi ba? Para pati. At nandito po kami bilang isang po kasangkapan po ng Diyos, katuwang po natin na maibahagi man lang itong salita ng Diyos para yung spiritual po natin, yung buhay po natin, yung kaisipan, yung puso po natin ay mamulat at maging matatag din po tayo. Na hindi po tayo patuloy na yung nagsiself-pity tayo, binabalik yung ating sarili na parang walang pag-asa. Dahil ang tao po na nagtitiwala, na nagpalataya sa Diyos, wala pong buwag para siya po ay magunaan o kaya siya po ay magsiself-pity. Kailangan lang talagang panindigan po natin yung salita ng Diyos. Mahirap man kung mahirap. Mahirap na kung mahirap, mga kapatid. Subalit, salamat sa salita mo ng Diyos na nagpapalala sa atin. Sabi niya, magpakadalag ka at magpakatapang. Hindi lamang po kina Joshua ito, kundi pati rin po sa atin, mga kapatid. Kailangan po natin ito. Amen? Kaya ang sinasabi ng Diyos, upang maging matatag at maging matapang tayo, tutungo po tayo sa kasaganaan at pagtatagumpay. Sabi niya, huwag mo kakalimutan ang aklat ng kasaganaan. O para sa atin, huwag natin kakalimutan itong mga napakinggan po natin. Hindi man po natin ma-memorize lahat, hindi man po natin matanggap lahat, pero naniniwala po na meron tatatap sa puso at sa isip natin na ito ay panghawakan natin. Di ba ba kapatid sa kanya? Pagbulay-bulay, subukan mo isipin. Huwag na lang lahat yung problema mo, huwag na lang yung sitwasyon mo lagi ang inyong pinagbulay-bulay o iniisip. Na hanggang kailan kaya ako makakalabas dito? Hanggang kailan kaya matatapos itong paghihirap? No. Instead na yun, kung iniisip natin mga kapatid, ang isipin po natin ay yung mga salita ng Diyos na ibinigay po na binababa po niya sa atin. Ito po mga binabasa po natin, sabi niya, araw at gabi. Bakit kaya gano'n ang Diyos? Ano? Bakit kaya gusto niya pagbulay-bulayan natin, basahin natin, pakinggan natin ang kanyang salita, araw at gabi? Tingnan niyo, napakabait po ng Diyos. Lumalapit naman po siya. Nilalapit po niya ang kanyang sarili. Gusto lang na niya na humakbang po tayo. Gusto niya na yung attention po natin, yung buhay po natin ay mailakit po sa Kanya, madikit po sa Kanya. Kaya kung pag-usapan lang po natin ang mga biyaya po ng Diyos, mga pagpapala po niya, ito masabi po, kalakit ng mga biyaya ng Diyos ay ang ating pagsunod. Okay? So para kina Joshua, sabi niya, kinakailangan mo lang, hindi mo kailangan mahirapan ng iyong sarili. Mahirapan yung mga pangarap mo, pero andito ako, nakahandang tumulong ang ating Diyos sa atin. Kung tinulungan po niya sila noon, kaya rin po tumulong ng ating Diyos po sa atin ngayon. Amen? Hello mga kapatid. Napaka-powerful po nitong salita mo ng Diyos na ipapaabot po sa atin ngayon mga kapatid. Sabi niya, pagbulay-bulayan mo ito araw-gabi. Malalaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat. Hallelujah. Kung gagawin mo ito, sabi niya, umunad ka at magtatagumpay. See? Mapagtatagumpayan po natin ang ating mga pagsubok na ating kinakanan. Mapagtatagumpayan po natin ang ating mga kaso. Sabihin na lang po natin na gano'n. Why? Because dahil ang Panginoon na siya nakikilos. Amen? Sa ating kakulangan, sa kapasidad, tayo po ay limitado. Maaaring hindi po naaasikaso yung ating mga kaso po dyan. Naman kung makikita po ng Diyos na ay itong anak ko na ito, nakita niya, matagal na ito, nagandito sa loob, at nakikita niya na talagang taos sa puso, yung pagtawag mo, yung pananampalataya mo sa kanya. Kaya po niya po, gumawa ng paraan mga kapatid. Napakarami pong milagro na ginawa ng Diyos nung siya po ay nandito po
sa lupa, Panginoong Jesus. Hindi po niya pinipili. Ang nakikita lang niya, kung gusto niya lang makita, ay may pananampalataya at sumusunod po sa Kanya. Kaya niyo po ng milagro ng Panginoon. Kahit sabay-sabay po tayo tumawag po sa Kanya. Kahit sabay-sabay na lahat ng mga may salita at tawag sa Kanya may pananampalataya, hindi po malilito ang Panginoon. Kaya po niyang gawin ang pagpapagaling, ang pagpapanay. So hindi na po natin problema po yun, mga kapatid ko. Kaya ba ng Panginoon? O ibibigay ka ng Panginoon? Ang nais na po sumunod po tayo, manampalataya sa Kanya. Kaya nung sinabi ng Diyos kay Joshua, magpakatatag ka at magpakatapang, pinapalakas ng Diyos yung kanyang loob. Ganun din po tayo, mga kapatid. Amen? Para maging malakas yung ating kalooban, mabuhay po tayo sa panampalataya sa Panginoon. Meron ka lang tinanggap na salita ng Diyos. Yan ang naging umpisa ng iyong panampalataya. Panghawakan mo yung salita po ng Diyos, kapatid. Dahil dito po sa salita po ng Diyos, kalaki po nito yung mga pangako po niya. At hindi lang po tayo nagpapakatagal, hindi lamang po tayo nakakatapang. Kasi kulang pa rin po yung mga kapatid. Dahan po natin sumunod, patuloy na manampalataya sa umabot sa salita ng Panginoon, umabot po sa ating Diyos. Amen? So, huwag na po natin isipin yung ating kalagayan at kawawain ng ating sarili na napakahirap ng sitwasyon. Kapatid, kasama po tayo sa mga ipinangako po niya ng Panginoon. Kailangan naman po natin ay magpakataya. Mabuhay po tayo sa panampalataya. Huwag po tayo bumitaw. Kapit lang. Panindigan po at panghawakan po natin ang salita ako ng Diyos na kanyang sinasabi. Dito makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Sinasabi nga po natin, walang posibleng bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Pero, kakikitaan ka ba, kapatid, ng isang pag-uugali na talagang malulugod din po siya sa iyo. O, di ba? So, hindi man po ito ang kabuuan, pero malaking tulong na po ito. Itong sinasabi ng salita po ng Diyos. Na, panghawakan natin ang salita po. Okay? Ang bulay-bulayan po natin. Sipin mo, totoo ba itong mga napapakinggan ko? Or, tama ba itong napapakinggan ko? Subukan mo, kapatid. Pagbulay-bulayan, buksan mo lang yung puso mo, buksan mo lang yung isip mo. At hayaan mo na ipaliwanag sa iyo ng Diyos ng maayos at sa mas malapit pang paraan ang kanyang mga salita at paintindihan mo. Kaya sabi niya ito ang maggagabay sa iyo upang makasunod ka sa mga kalooban ng ating Diyos. Amen? So kung ang buhay po natin noon, hindi po nagagabayan ng salita po ng Panginoon, mapalad tayo, kapatid. Mga kapatid ko, mapalad po tayo na ngayon nakapakinggan po natin ang salita ng Diyos at nagkakaroon po tayo ng linaw, ng gabay upang mabuhay na maging kaaya-aya sa Panginoon. Masunod nga po natin ang kanyang kalooban. At kapag nangyari ito, ang kalooban po ng Diyos ay nasunod natin. Iyak po na yung kanya po pagpapala ay para po sa akin. Yung pangako niya ay para po sa akin. So anong i-expect po natin kung tayo po ay masaway? Amen, hello? Direct to the point. Wala po tayong mapalili dito. Anong i-expect po ng bawat isa sa atin kung tayo po ay pasaway sa Panginoon? Sa palagay po ba natin malulugod po ang Diyos sa atin? Hindi po, di ba? Kaya mas simple po yung sinasabi niya, sumunod ka, mabuhay ka sa panampalataya. Panghawakan mo itong salita ng Diyos. Magpakatatag at magpakatapang. Huwag na lang lagi yung problema mo, yung sitwasyon mo, iniisip mo, i-focus mo sa Panginoon. Di ba? Malulugod ang Diyos. At yung mga kasagutan ng ating panalangin ay ibigay mo.
Tiyak po yan, mga kapatid. Napakaliwanag ng sinabi niya dito kay Joshua. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang kailangan mo lang, panghawakan mo lang itong salita ko. Pagbulay-bulayan mo ito upang patuloy kang makasunod sa aking sinasabi. Kaya pag po natin kalinigdan, mga kapatid, every Monday po, kada Lunes tayo nagtitipon dito. Sana huwag niyong kakaligtaan, huwag niyong kakalimutan. At hindi kayo lagi. Sama po tayo sa Bible study na ito at tingnan niyo. Mapapalakas tayo sa ating pagpapalataya. At yan, makakasunod po tayo sa kalooban ng Panginoon hanggang sa tayo po ay yung maranasan talaga natin itong sinasabi niya na kasaganaan at tagumpay. Magkatagumpay po tayo. At kung hindi man po tayo makakalabas ngayon, malay mo, bukas makalawa, nakita ng Diyos yung inyong pagsunod. Ay, malulugod siya, gagawa na siya ng paraan. Siya na ang ihibo sa puso po ng mga witness, ihibo sa puso ng mga tao na biktima natin o ng biktima sa atin. Okay? At patuloy po natin sinabi na magpapumabalaman sa Panginoon. Alinin natin po sa Kanya kung tayo magbuwan ng nagkasala, nakagawa ng pagkakamali, Lord, nagkasala po. Hindi ba kayo tao sa ating puso? Patawarin po din kung meron mga tao nagkasala sa doon po mag-umpisa yung blessing po natin. Kung kikitin po natin yung sama ng loob, yung galit po natin, yung buot po natin, wala pong mangyayari, wala pong mga naman. Magpakumbaba po tayo sa ating Diyos. Buksan po naman yung ating puso po sa atin. Kaya gamutin ng Panginoon yung mga sama ng loob na yan, kaya po niyang palitan po ng panatag, kapayapaan sa atin. Amen? So, simple lamang po ito, mga kapatid, na pinapaalala ko po sa atin na malaking tulong po ito sa atin. Kung ito po ay panghawakan po natin sa salita po ng Diyos, malaki ang magagawa po niya sa atin. Hindi nung inutusan po ng Diyos si Joshua na sinasabi na, sige, ihanda na ninyo yung mga itak dyan, yung mga espada ninyo at lulusundin na. Hindi na. Simple po. Siya na ang gagawa ng paraan. Siya na ang kikilos para sa atin, para sa kanila. Ganon din po ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Sa mga sitwasyon po natin, anumang problema yung napakalaki man yan, kabigatan, sakit, karamdaman, parang wala ng pag-asa, kayang baliktarin po ng ating Diyos. And again, let me end here. Kakikitaan ba tayo ng Diyos ng isang bagay na malulugod siya sa atin upang gawin niya ang Panginoon? Amen? Huwag natin kakalimutan simpleng pagsunod. Magbuhay sa panampalataya. Magpakatatag at magpakatapang po tayo. Huwag po natin kakalimutan. Panghawakan po natin itong pangalan sa salita mo ng Diyos. Kalaking po nito yung mga biyaya at pagpapalang ng Panginoon sa atin. Amen po, mga kapatid. Nawa po ay nakatulong po sa ating muli ito. Nagpaalala sa atin na kung nga pala anong meron pa ng Diyos. Nag-aantay lang ng Panginoon sa atin. So nawa ay napalakas muli po tayo para hindi po tayo nanghihina. Ano man pang kinakarap natin ngayon ay sabihin natin na meron pa ng Diyos. Kaya pa na niyang gumawa ng miracle para sa ating buhay. Yung hindi mo na kaya, yung buhay mo, isurrender mo na sa Panginoon. Huwag na tayo ayun lang, kung sino pa dyan, nag-aantay lang ang Panginoon sa atin. Ano? Amen po, mga kapatid. Hallelujah. So, maraming salamat na may pagpalain ng Diyos ang buong araw natin ngayon. Pagpalain niya ang buong linggo po natin. Habang tayo nag-aantay muli sa susunod na gawain, sa dilan, ito, pag-isipan po natin, pagpulay-pulayan po natin ang mga salita po na naipapaalala po sa atin at naituturo pa. Amen? Hallelujah. Maraming salamat.
Ang pagpapala po ng Diyos, kapayapaan po niya ay sumaating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po at balik po sa ating pastor. Thank you. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor, sa natataon at very powerful message na ibinahagi po ninyo sa umaga ito. God bless po. Okay, so tuloy